ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagkakaroon ng pamilya ay hindi lang tungkol sa pagkakapareho ng dugo. Para din po ito sa mga taong tanggap ang iyong pagkatao at laging nandyan sa tabi mo kapag nangangailangan ka ng tulong. Ikaw kabarangay, may tao ka bang itinuturing na pamilya kahit na hindi kayo magkadugo? Dear Papa Dudut, hayaan niyo muna akong batiin kayo ng isang magandang hapon pati na rin po sa lahat ng inyong mga listeners. Ako po si Sadie, 23 years old at nakatira sa Pangasinan. Isa akong kahera sa grocery store na laging nakikinig sa programa ninyo tuwing naka-break ako. Bilang Pride Month, ngayong buwan ng Hunyo ay naisipan kong gumawa ng sulat para ipadala sa inyo. Gusto ko po kasing bigyan ng pugay ang mga mahal ko sa buhay na parte ng LGBT. Lumaki po ako bilang ally or isang straight na sumusuporta sa mga miyembro ng LGBT. Kaya naman po malapit talaga ang mga loob ko sa LGBT community. Ang kwento ko po sa inyo ay magsisimula sa taon kung kailan ay hindi pa ako ipinapanganak. Taong 2000. Isang grupo ang hindi inaasahang nabuo dahil sa isang rambulan. Fiesta noon sa lugar namin at nasa kalagitnaan ng mainit na labanan ng basketball ang dalawang koponan. Mula sa magkaibang barangay nang biglang nagkainisan ng mga player na naglalaro. Biglang nagkaroon ng away sa pagitan nila hanggang sa maging ang mga nanonood ay nakisabay na rin sa gulo. Isa sa mga nanood noong araw na yon ay si Kelly na curious lang kaya sinubukang manood ng liga. Noong nagsiliparan na ang mga bato at bote mula sa kung saan-saan ay agad siyang umalis sa lugar na yon. Palabas na siya noon ng court nang isang malaking bato ang tumama sa ulo niya. Mabuti na lamang at may nakakita sa kanyang dalawang estranghero na siyang tumulong sa kanya, Papa Dudut, para maitakbo siya sa pinaka malapit na ospital. Sila ay sina Meng at si Dodds, Papa Dudut. Meng, kinakabahan ako. Kumusta na kaya yung babae? Kanina pa siya sa loob ng emergency room eh. Baka patay na? Luka-luka! Pinatay mo naman kaagad yung tao. Paano kung wala siyang pambayad kaya ayaw siyang palabasin? Pumasok na kaya tayo? Bawal nga raw. Hindi naman tayo kamag-anak eh. Di kaya nakauwi na siya? Hindi lang natin napansin? Hindi na alis yung tingin ko sa pinto ng ER na yan. Kaya alam kong hindi pa siya lumalabas. Nasa loob pa yun. Tsaka, bakit pa kasi natin siya hinihintay? Dinalan na nga natin siya sa ospital eh. Ano? Ihahatid pa ba natin siya sa bahay nila? Hindi ako mapapanatag hanggat hindi ko nakikita na okay siya. Bakit naman? Close ba kayo? Hindi naman. Curious lang ako kung, oh, ayan na pala siya eh. Siya yan, di ba? Oh, siya na nga yan. Halika, lapitan natin. Hello! Nandito pala kayo sa labas. Kanina ko pa kayo hinahanap sa loob eh. Akala ko umalis na kayo. Hindi kami pinapasok sa loob. Tsaka ayaw namang umuwi nitong si Dodds. Hanggat hindi ka nakikitang nasa maayos na kalagayan. Ano? Kumusta ka na? Ano daw sabi sa sugat mo? Hindi ka naman ba nagka-amnesia? Hindi ako nagka-amnesia. Tinahinang yung sugat ko sa ulo tapos pinauwi na ako. Yun na yon? Hindi ka in-admit o kung ano? Hindi na raw kailangan. Binigyan na lang nila ako ng antibiotics na iinumin para hindi raw ma-impeksyon tong sugat ko. Mabuti naman kung ganon. Wala ka yatang kasama. Nasaan yung pamilya mo? Hindi mo ba sila tinawagan? Hindi na, busy yung mga yun eh. Ayoko na silang abalahin pa. Tagasan ka ba? Gusto mo samahan ka naming umuwi? Baka mamaya biglang may mangyari sa'yo sa daan.
Taga rito lang din ako. Huwag niyo na ako ihatid, magta-tricycle na lang ako pa uwi. Salamat pala, tinulungan niyo ako kanina. Itong si Meng ang pasalamatan mo kasi siya yung nakakita sa'yo nung tinamaan ka ng lumilipad na bato. Salamat. Walang anuman. Masaya ako na nakatulong kami. Kaso sayang ang ganda mo, no? Sarami ng pwedeng tamaan sa noo pa. Naku, magkakaroon ng peklat yan, panigurado. Mas maganda na yung peklat kaysa internal injury. Sabi nung tumingin sa akin, mabuti na lang daw, wala naman daw akong concussion. Ano yung concussion? Hindi ko nga rin alam eh. Basta oo na lang ako ng oo kanina. Sa utak ata yun. Kapag nagkaroon ng dugo sa utak mo dahil sa pagkakabato sa'yo, hindi ko lang sigurado hula ko lang. Basta. Ang mahalaga, okay ka na. Salamat talaga sa inyong dalawa. Kung wala kayo, baka umuwi na lang ako ng sugat-sugat tong noo ko. Ano palang pangalan mo? Kelly. Tawagin niyo na lang akong Kelly. Ang ganda naman ng pangalan mo, sosyalin. Sana ganyan din pinangalan sa akin ng nanay ko. Ako kasi, Rodolfo eh. Rodolfo? Oo, pero Dodds for short. Ito namang tomboy sa tabi ko na mukhang lampasong buhok, siya si Meng. Makalampaso ka naman. Maganda kaya to ng bagong gupit. Mabilis lang talagang humaba yung buhok ko. Basta, mukha ka pa rin lampaso sa bagong hairstyle mo. Tadyakan kita dyan eh. Tara na nga. O paano yan, Kelly? Mauna na kaming umuwi. Gusto niyo bang sumabay na sa akin sa trike? Hindi na, maglalakad lang kami. Malapit lang naman bahay namin eh. O sige, mag-ingat kayo Salamat ulit. Ikaw din. Doon na nga nagsimula ang hindi inaasahang pagkakaibigan naming tatlo. Isang babae, isang bakla at isang tomboy. Sila ang tatlong magkakaibigan na sobrang saya na tignan. Pero may kanya-kanya palang madilim na nakaraan. Si Dodds ang pinakamasayahin sa kanilang grupo at lagi itong nakabungis-ngis at siyang source ng mga corny jokes na laging nagpapasaya sa araw nila. Pero sa kabila ng pagiging palatawan nito ay may malalim pala siyang pinagdadaanan. Magaslaw siyang gumalaw sa labas, bading na bading, kumikembot ang bewang at pumipilantik ang mga kamay. Pero ang hindi alam ng iba sa loob ng kanilang bahay ay nakatago pala ang totoong pagkatao nito. Hindi kasi alam ng pamilya niya na bakla siya dahil alam niyang hindi siya matatanggap ng sarili niyang pamilya. Kapag nalaman nilang siya ay binabae, lalong-lalo na ang kanyang tito. Saka lang siya nakakapagladlad kapag kasama niya ang mga kaibigan niya. Pero pagdating sa pamilya ay lalaki siya kung gumalaw. Lalaking magsalita at lalaki ding magdamit. Takot umamin si Dodds sa kanyang mga pamilya dahil noon pa man ay hindi man sinasadya ay may pagka-homophobic ang mga ito lalo na sa kanyang tiyuhin na iwas sa mga bakla. Kaya naman hindi nila masisisi si Dodds kung bakit takot siyang mag-out, Papa Dudut. Alam mo, mas maganda na umamin ka na lang sa pamilya mo. Sabihin mo sa tito mo na bakla ka para matapos na yung problema mo. Hindi yun ganun kadali. Oo, madali lang sigurong gawin sa imagination ko pero kapag totohanan na, hindi ko kaya. Hindi mo alam kung gaano kasarado ang utak ng pamilya ko. Kausapin mo na lang sila ng maayos. Sabihin mo na hindi mo na kaya magpanggap, na hindi ka masaya sa pagkukunwaring ginagawa mo. Sabihin mo sa kanila na masaya ka kapag nilalabas mo yung totoong ikaw. Hindi nga ganun kadali yun. Bakit naman hindi? Sige, sabihin mo nga kung ano yung mga rason bakit takot kang magladlad. Ganito kasi yun. Di ba nga maagang namatay yung tatay ko? O tapos? Tapos yung tito ko na yung nakasama ng nanay ko sa pagpapalaki sa aming magkakapatid. Yung tito kong yun, walang anak. Hanggang ngayon wala pang anak yung tito mo? Kasi nga baog siya. Hindi siya makabuo, kaya nga siya iniwan ng asawa niya Bakit naman mas takot ka pa sa tito mo kaysa sa nanay mo? Hindi mo naman yung magulang. Wala ka na dapat pake kahit hindi ka matanggap ng tito mo. Kasi hindi ka naman niya anak. Ako na kasi yung nagsilbing anak ng tito ko Dahil wala siyang anak, kami yung inalagaan niya. Tinulungan niya si nanay sa pagpapalaki sa aming magkakapatid.
Ako mismo, siya ang nagpaaral sa akin. Kapag pinag-aral, bawal na magladlad. Patapusin mo kasi muna siya magkwento, Ming. Oo nga, ito kasi sabat ng sabat eh. O sige na, magkwento ka na. Ganito kasi yon. Yung tito kong gumastos sa lahat na pangangailangan ko nung bata ako. Lagi niyang binibigay yung mga gusto ko. Spoiled ako sa kanya eh. Inggit nga sa akin yung mga kapatid ko kasi mas paborito ko ng tito namin kaysa sa kanila. Yung ipon niya sa akin napunta para makapag-aral ako sa college. Sa dami niyo magkakapatid, bakit kasi ikaw pa yung naging paborito? Ang tamad-tamad mo. Eto na nga. Pangarap kasi ni tito na magkaroon ng lalaking anak. Ako lang yung lalaki sa aming 5. Kaya ako yung the chosen one. Gets ko na. Kaya pala. Pero hindi mo pa rin nasasagot yung tanong kung bakit takot kang umamin sa tito mo. Hindi pa kasi ako tapos mag-storytelling. Excited ka masyado eh. O sige, tuloy mo na. Hindi ako nakapagtapos sa pag-aaral. Tumigil ako kasi nga lagi akong bagsak. Alam mo yan, Meng. Oo, alam ko. Bobo ka eh. Uy, grabe ka naman, Ming. Totoo naman yun, alam ko yun. Tanggap ko na mahina talaga utak ko. Tuloy mo kwento mo. Dami pa kasing sinasabi. Tapos nahiya na ako na nasasayang lang yung pera ng tito ko. Kaya tumigil na ako. Alam ko disappointed siya sa ginawa ko pero pinatawad niya ako. Sabi ko babawi ako sa kanya. Pero hanggang ngayon, 27 na ako. Wala pa rin akong trabaho. Alam mo, paligoy-ligoy ka kung magkwento eh. Diretsahin mo na lang kami. Wala akong oras para makinig sa malamag pa kailanman mong storya. Oo na, eto na. To make it short, isa akong malaking disappointment. Hindi ko na ibigay yung mga gusto ng tito ko bilang kabayaran sana sa mga sakripisyo niya sa akin. Kaya ayaw mo siyang ma-disappoint ulit kapag nalaman niyang bakla ka. Oo, ganun lang nga. Pero paano mo naman masisiguro na madidismaya siya kapag nalaman niyang bakla ka? Ay nako, kapag nakilala mo yung tito ko, allergic yun sa mga bakla. Hindi ko alam kung bakit ba yun galit na galit sa mga bakla. Basta isinusumpa niya mga katulad ko. Baka naman ikaw yung magpapabago sa isipan niya kung sakali. I doubt, hindi yan mangyayari. Kaya itatago mo na lang yung totoo forever. Parang ganyan na nga mangyayari. Kapag takot yung si Dodds, hindi niya talaga gagawin kahit ano pang mangyari. Sana masabi mo rin sa kanila ang totoo balang araw. Basta, nandito lang kami ni Meng para sa'yo. Salamat. Ang sweet niyo talaga. Promise, kapag buo na yung isip ko, aamin din ako sa kanila. Isinapuso naman ni Dodds ang mga payo sa kanya ng mga kaibigang sina Kelly at Meng. Araw-araw ay ipinapanalangin niya na sana'y makabuo na siya ng tapang para umamin sa mga magulang niya, lalong-lalo na sa tiyuhin niya. Hanggang sa dumating na nga ang araw na yon, Papa Dudut. Tuwang-tuwa at todo support pa sina Kelly at Meng noong araw na nakapagpasya na si Dodds na umamin sa pamilya niya. Umaasa sila na sana'y matatanggap na siya ng kanyang pamilya nang sa ganon ay makalaya na siya sa wakas. Pagka-uwi sa bahay, pagkatapos nilang maghapunan ay kinausap ni Dodds ang kanyang ina kasama ang tito niya. Kabado man at takot ay ibinunyag niya sa kanila ang totoong sexuality niya. Pero taliwas sa inaasahan ay hindi naging maganda ang pagtanggap nila sa katotohanang binanggit ni Dodds. Sobrang nandiri daw ang tito nito sa kanya. Nagalit pa ito at pinapabawi ang mga sinabi ni Dodds pero pinanindigan niya ang ginawa niyang paglaladlad. Ang gabing yon ay nauwi sa sigawan at iyakan matapos siyang bugbugin ng kanyang tito. Ang malala ay wala man lang ginawa ang nanay niya para pigilan ito dahil maging siya ay hindi pabor sa pagiging bakla ng anak nito. Bukod sa mga masasakit na suntok at sipa, mas nasaktan si Dodds sa mga binitawang salita ng kanyang tito. Mas gugustuhin na lang daw nitong mamatay si Dodds kesa maging isang bakla. Sa sobrang lungkot ay tinutuon ni Dodds sa mga sinabi sa kanya ng tito niya, Papa Dudut. Nabalitaan na lamang nila Kelly at Meng isang araw na si Dodds ay tumalon sa isang tulay para wakasan na ang kanyang buhay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mabuti na lamang at saktong pagtalon ni Dodds sa tulay ay isang motorista ang nakakita sa kanya.
Agad na naghanap ng tulong ang taong nakasaksi sa ginawa ni Dodds at nirescue siya nito. Ang problema, nang mga panahon na yon ay walang masyadong tubig ang ilog na tinalunan ni Dodds at tumama ang katawan nito sa mga batuhan sa lupa. Sa lakas ng impact ay nagkaroon ng bali ang katawan ni Dodds at nabalian siya sa paa, kamay at matindi rin ang sugat na tinamo nito sa ulo at sa kanyang mukha. Noong nalaman ng pamilya ni Dodds ang nangyari ay labis ang pag-aalala nila. Halos mahimatay noon ang nanay niya sa ospital nung nakita nito ang sitwasyon ng kanyang anak. Ganun pa man, kahit na nasa bingit na ng kamatayan noon si Dodds ay matigas pa rin ang puso ng kanyang tito ni hindi niya ito nilapitan. Nakatayo lamang siya sa gilid habang pinagmamasdan ang nag-aagaw buhay niyang pamangkin. Doon na nagsimulang mag-away ang mga nanay at tito ni Dodds. Para sa kanyang ina ay mas mahalaga ang buhay ng kanyang anak kesa sa sexualidad nito. Mas kakayanin daw niyang tanggaping bakla ang anak niya kesa malamang isa na itong malamig na bangkay. Sa kabilang banda ay ayaw pa rin paniwalaan ng tito nito na bakla si Dodds. Ang ginawa ng nanay niya ay binantayan at pinagbantaan niya ang sarili niyang kapatid na kapag sinaktan niya ulit si Dodds ay siya na mismo ang makakalaban nito. Ilang linggo matapos mangyari ang pagtatangka ni Dodds ay naging maayos din ang lagay nito. Never siyang iniwan ng mga kaibigan niyang sina Kelly at Meng Papadudut. Anong balita? Hindi ka pa ba madi-discharge? Wala pa raw yung doktor ko eh. Bukas pa raw darating. Gusto niya munang i-check yung records ko bago niya ako pauwiin. Nye, bakit daw? Ewan ko. Wala ata siya ngayon dito. May pinuntahan daw na seminar sa Maynila. Ayos! Rason lang nila yan para pahabain pa yung stay mo rito sa ospital. Alam mo na, mas matagal, mas maraming bayarin. Nabobore na nga ako rito eh. Kahapon pa ako nagre-request na ma-discharge kasi nag-aalala na ako sa babayaran namin dito sa ospital. Oo nga, saan kayo kukuha ng pambaya dito? Nagdedelihensya na si nanay ng pambayad. Nagsabi naman si tito na tutulong daw siya sa gastusin. Speaking of tito mo, anong update sa kanya? Galit pa rin ba siya sa'yo? Hindi pa rin niya ako pinapansin. As in? Simula nung umamin ka sa kanya, hindi ka pa rin niya kinakausap? Hindi pa. Sabi ko sa inyo eh. Allergic yun sa mga bakla. Tigas din naman talaga ng puso ng tito mong yun ah. Eh yung nanay mo, yung mga kapatid mo. Tanggap na nila ako. Napilitan sila eh. Talagang kailangan ko pang tumalon sa tulay para matanggap nila ako. Nakakalungkot naman. Bakit kaya may mga taong ganun no? Galit sila sa mga bakla. Mga insecure lang yung mga yun. Ayaw nila makakita na masaya ang isang tao. Wala ka namang ginagawang masama. Wala ka namang inaapakang tao. Kaya bakit galit na galit sila? Hindi ko magets. Ikaw kasi open-minded ka. Ewan ko lang yung iba. Yung utak nila, utak 70s pa rin hanggang ngayon. Masyado kasing conservative ang mga Pinoy kaya ganun. Hirap na hirap tayo mag-adjust sa mga pagbabagong nakikita natin. Nakakalungkot lang na kailangan nyo pang itago yung totoong pagkatao nyo para lang matanggap kayo ng mga tao. Maiba tayo. Ano naman pakiramdam mo ngayong nakapag-out ka na? Ako? Masaya na medyo malungkot. Masaya kasi alam na ng pamilya ko ang totoo. Malungkot kasi, ayun nga, nagkatotoo yung hinala ko. Hindi nila ako tanggap. Hayaan mo, pagtagal, unti-unti ka rin nilang matatanggap. Siguro nagulat lang sila sa nalaman nila pero sigurado ko natatanggapin ka rin nila kung sino ka. Kasi kadugo mo sila eh. Di natin sigurado. Yung tito nga niya, hindi pa rin nagbagong isip kahit na muntik na mamatay tong baklang to eh. Yun yung masakit eh. Kung sino pa yung taong ayaw kong ma-disappoint, siya pa yung sobrang disappointed sa akin. Ibig sabihin nun, hindi ka niya mahal. Kasi kung totoong mahal ka niya at kung talagang tinuturing ka niyang anak,
Tatanggapin ka niya kahit bakla ka pa. O manananggal o mukhang ipis. Bigyan mo na lang muna siya ng oras para makapag-isip-isip. Favorite ka niya eh. Hindi ka nun matitiis. Tingnan mo nga, tumulong pa siya sa mga bayarin niyo dito sa ospital, diba? Kaya nga mas nahihiya ako eh. Dismayado na nga sila. Napaggastos pa sila. Tanga ka rin kasi. Sino ba nagsabi sa'yo na tumalon ka sa tulay? Malay ko ba na may tutulong sa akin? Kung natuluyan lang sana ako, di sana wala na silang gastos. Hoy! Yan ang wag na wag mo nang uulitin. Pasalamat ka, naka-dextrose ka pa. Matagal ka na dapat namin binatukan ni Meng dahil sa ginawa mo eh. Oo nga. May patalon-talon pa sa tulay. Feeling mo ikaw si Darna? Huwag mo nang uulitin yun ha. Oo na, hindi na. Sorry kung pinag-alala ko kayo. Basta, tandaan mo, nandito lang kami na pwede mong matakbuhan kapag nangailangan ka ng masasandalan. Salamat. Ganon na nga ang nangyari, Papa Dudut. Sa takot na baka magkaroon sila ng hidwaang magkapatid ay hindi na ulit sinaktan si Dodds ng kanyang tito. Ang problema ay wala na silang imikan simula noon. Hindi na siya pinapansin ng kanyang tito at ni hindi siya matignan nito o malapitan. Iniwasan siya nito na para bang may nakakahawa siyang sakit. Yun ang tiniis ni Dodds sa mahabang panahon, kapalit ang pagkakalaya nito mula sa pagpapanggap. Sa kabilang banda, kung nahirapang magladlad si Dodds ay kabaliktaran naman ito si Meng. Si Meng ay very open sa sexuality niya at sa katunayan nga, Papa Dudut, nung unang nakilala ni Kelly si Meng ay inakala niyang lalaki ito dahil lalaking lalaki na talaga ang datingan niya. Tanggap kasi ni Meng ng kanyang pamilya pero may isang kondisyon ang kanyang lola. Bawal siyang magnobya. Nang mga panahon na yon ay okay lang naman para kay Meng ang naging kondisyon ng kanyang lola. Ang importante para sa kanya noon ay ni-express na niya ang tunay niyang pagkatao. Pero nagbago ang lahat nung nagsimulang mahulog ang loob ni Meng sa isang babae. Kahit na nangako siya sa kanyang lola na hindi siya magjojowa ng babae ay naglakas loob pa rin siyang ligawan ng babaeng nagugustuhan niya. Mabuti na lamang at ginawa niya yon dahil agad din naman siyang sinagot ng babaeng yon, Papa Dudut. Sa tingin nyo, magugustuhan kaya to ng girlfriend ko? Ano yan? Anting-anting? Sira ulo, kwintas to. Ireregalo ko sa birthday ng baby loves ko. Ang sweet naman. Magugustuhan niya yan. Maniwala ka sa akin. Alam mo kung ano mas magugustuhan niya kesa dyan sa kwintas na mukhang binili mo lang sa tabi-tabi? Ano? Ano pa mas gaganda kaysa rito, Aber? Kapag niligal mo na siya sa pamilya mo. Ha? Anong ibig mo sabihin sa niligal? Kapag ipinakilala na niya yung GF niya sa pamilya niya. Ah, ganun pala ibig sabihin nun. Oo nga, bakit nga ba hindi mo pa siya pinapakilala sa pamilya mo? Hindi pwede. Bakit naman hindi pwede? Hindi siya matatanggap ng lola ko. Ha? Akala ko ba tanggap ka na niya kahit na tomboy ka? Tanggap nga siya, pero bawal naman siya makipagrelasyon. Ay talaga? Oo, yun ang usapan namin ng lola ko. Gawin ko raw kung anong gusto kong gawin. Basta wag lang daw ako makikipagrelasyon sa kaparehong kasarian. Bakit naman? Anong dahilan niya? Sabihin na lang natin na daig pa ng lola niya yung mga madre. Madre? Paanong madre? Di ko gets. Si lola kasi, taong simbahan yun. Umiikot ang mga opinyon at paniniwala niya sa kung anong nakasaad sa Biblia. Nagulat nga ako na tinanggap niya akong lesbiana eh. Pero bakit nga bawal? Kasi nga ang nakalagay sa Biblia, ang babae ay para sa lalaki at ang lalaki ay para sa babae lamang. Hindi pwedeng ma-inlove si Juan kay Juan. Bawal magkarelasyon si Juanita at Juanita. Dapat Juan at Juanita lang ang pwedeng magkatuluyan. Kaya mo naman pala sinisikreto yung girlfriend mo. Yan yung lagi nilang pinag-aawayan na magjowa eh. Ang sakit kaya kapag tinatago ka ng karelasyon mo. Kaya naiintindihan ko rin yung jowa mo eh. Siya pang kinampihan mo kaysa sa akin? Syempre naman. Nire-respeto ko lang talaga yung kagustuhan ng lola ko. Tinanggap niya ako kung ano ako. Kaya kailangan ko rin tanggapin kung ano yung gusto niya.
Parang give and take lang. Kahit na hindi ka masaya? Sino nagsabing hindi ako masaya? Masaya ako kasi may girlfriend ako, no? Ang tanong, yung girlfriend mo masaya ba? Bakit niyo ba ako pinagkakaisahan? Hindi ba pwede maging masaya na lang kayo para sa akin? Gusto lang namin na maging malaya ka na ng tuluyan. Parang parang aso na nakatali. Tanggap ka nga, pero marami namang bawal. Hindi niyo kasi ako naiintindihan eh. Yung lola ko ang nagpalaki sa akin. Siyang kumupkup sa amin magkakapatid nung naulila kami. Ayokong kalimutan yung mga sakripisyo niya sa amin. Kaya yung konting hiling niya na bawal mag-girlfriend, gusto kong sundin yun. Hindi mo naman sinunod eh. Oo nga, nag-girlfriend ka pa rin kahit bawal. Basta ang mahalaga, hindi niya alam. Ayan tayo eh. Okay lang basta hindi mahuli, ganun. Ganun na nga. Kaya sa halip na problemahin niyo ako, tulungan niyo na lang ako mag-isip kung anong ireregalo ko sa girlfriend ko. Ano bang maganda? Maganda naman yung kwintas ah. Ay wag! Baka maging single ka niya nang wala sa oras kapag yan ang binigay mo sa jowa mo. Halika, samahan niyo ako at maghahanap tayo ng magandang regalo. Sa kasamaang palad ay hindi nagtagal ang relasyon ni Meng at ng girlfriend nito. Ayaw talaga noong sabihin ni Meng sa lola niya na may karelasyon siyang babae, kaya iniwan siya ng kanyang nobya. Naging sawi siya sa pag-ibig pero hindi siya nagpadaig. Nasaktan siya pero hindi niya hinayaang magupo siya ng kalungkutan dahil alam niyang marami pa siyang ibang babae na makikilala. Papadudod sa mga sumunod na taon ay maraming naging girlfriend si Meng at lahat ng yon ay patago. At dahil patago ang mga naging relasyon niya ay walang nagtagal sa mga ito dahil mahirap din namang makipagrelasyon ng pasikreto. Ilang beses umiyak si Meng sa mga kaibigan niya at lagi siyang pinapayuhan nila, Kelly at Dodds, na kausapin na lamang ng maayos ang lola niya para payagan na siyang magjowa dahil matanda naman na siya. At kaya na niyang magdesisyon para sa sarili niya. Sa huli naman ay sinunod din ni Meng ang payo ng mga kaibigan niya. Pagod na siyang maghanap ng kasintahan at pagod na rin siyang masaktan. Kaya naman hiniling niya sa kanyang lola na kung pwede ay payagan na siya nitong sumaya at magkaroon ng sariling love life. Laking gulat ni Meg nung walang kaabog-abog ay pumayag ang lola nito sa kahilingan niya. Pinayagan na si Meg na makipagrelasyon. Pero sa isang kondisyon, kailangan niya munang maghanap ng maayos na kabuhayan o trabaho. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. At yun na nga naging next mission nila Kelly at Dodds. Tinulungan nilang maghanap ng trabaho si Meng para sumaya na ito at maging malaya pagdating sa pag-ibig. Mula sa paggawa ng resume hanggang sa pagpunta sa mga establishments para makapag-apply ay inisa-isa ng tatlo ang buong bayan nila para maihanap si Meng ng trabaho. Sa gitna man ng tirik na araw o malakas na ulan ay hindi nagpatinag ang tatlo sa sungit ng panahon. Hindi nga naglaon ay nakapasok si Meng bilang sales clerk sa isang auto shop sa tulong ni Kelly at ginamit nito ang koneksyon niya para matulungan si Meng. Ang koneksyon na yon ay walang iba kundi ang boyfriend niyang si Jerome. Pinakiusapan nila ang kaibigan ni Jerome na nagmamay-ari ng auto shop para mabigyan ng trabaho si Meng. Nang mga panahon na yon ay walang kamalay-malay sina Meng at Dodds na may boyfriend na pala ang best friend nila. Kaya laking gulat nila noong nabanggit nito ang tungkol kay Jerome. Unang nagkakilala sina Kelly at Jerome noong minsang inutusan siyang kunin ang order na helmet ng kanyang amo sa pinagtatrabahuhan niyang bahay. Sa auto shop na pinuntahan niya ay doon niya nakilala si Jerome na nakatambay lang noon sa lugar na yon. Nakipagkwentuhan ang binata sa kanya hanggang sa nagkapalitan sila ng mga personal na impormasyon. Niligawan siya ni Jerome at kalaunan ay sinagot din siya ni Kelly, Papa Dudut. Nandito lang pala kayo. Kanina pa ako nag-aantay sa tambayan natin. Wala akong oras para tumambay ngayon. Bakit? May lakad ka ba?
Ba't ka nakabihis? Ngayon yung first day niya sa trabaho. Hindi mo maalala? Ikaw pa nga nagpasok sa kanya eh. Ngayon na ba yun? Sorry, nawala sa isip ko. Pakisabi pala sa jowa mo, salamat sa tulong niya ha. Ano na nga ulit yung pangalan nun? Jerome. Ayun, Jerome. Pasabi kay Jerome na salamat. Malaking tulong to para sa akin. Kasi papayagan na ako ni Lola na mag-girlfriend sa wakas. Wala yun. O Dodds, baka malaglag yung mata mo sa kakairap. Ano namang iniirapan mo dyan? Alam mo, Kelly, nagtatampo kami sa ni Meng ngayon. Ha? Bakit naman? May nagawa ba akong masama? Hindi mo alam? Hindi mo talaga alam? Hindi. Ano ba yun? Kung ano man yung nagawa ko, sorry. Alam niyo naman na mahal ko kayong dalawa eh. Hindi ko kayo kayang saktan, no? Naku, wag mo nang intindihin tong baklang to. Masama loob niyan kasi hindi mo raw pinakilala sa amin yung boyfriend mo. Si Jerome? Hala, sorry. Medyo komplikado pa kasi yung relasyon namin ngayon eh. Paanong komplikado? Hindi ko ma-explain eh. Parang kami na hindi. Kayo na hindi? Ano kaya yun? Ganito kasi. Niligawan niya ako, diba? Mhm. Siyempre, sinagot ko siya kasi gwapo naman. Pero nung naging kami na, parang hindi ko naman siya boyfriend kung umasta. Paano mo nasabing parang hindi mo boyfriend? Mas marami pa siyang oras sa mga kaibigan niya kaysa sa akin eh. Ilang taon na ba yung Jerome na yan? 20. Ang bata naman? Hindi ko alam na tirador ka pala ng mga bagets ha? Kaya nga parang hindi kami seryoso. Pinupuntahan niya lang ako kapag trip niya. Kung hindi ko pa siya dinadalaw, hindi pa kami magkikita eh. Ah, alam ko kung anong tawag dyan. Ano? Trophy girlfriend. Trophy girlfriend? Ano yun? Di ba ang trophy dinidisplay? Parang ganun ka lang sa kanya. Display ka lang bilang girlfriend niya. Ouch, sakit naman nun. Ganun ba yun? Ganun yon. Ah, basta. Nagtatampo pa rin ako sa'yo. Sorry na, patawarin mo na ako. Di mo ako madadaan sa mga pa-cute mo. Ipapakilala na lang kita sa tropa niya, gusto mo? Talaga ba? Pogi ba? Anong pangalan? Mas matangkad ba kaysa sa akin? Ang landi! Shush! Tumahimik ka dyan. Ayusin mo na lang yung itsura mo. Baka ma-first day, last day ka sa trabaho kapag mukha kang gusgusin. Okay naman tong damit ko ah. Mag-tuck-in ka kaya para disente ka tingnan. Ayoko nga. Guys, para makabawi ako, may sasabihin ako sa inyo. Ano yon? Since hindi ko nasabi sa inyo yung tungkol sa amin ni Jerome, babawi ako. Kayo ang unang-unang makakaalam nitong sikreto kong to. May sikreto ka na naman. Napakamalihim mo naman. Ano yon? Dapat mas maganda yung sikretong sasabihin mo kaysa kay Jerome ha? Buntis ako. Totoo ba? Buntis ka? As in may baby sa tiyan mo ngayon? Oo, magkakaanak na kami ni Jerome. Kung gaano kasaya sina Meng at Dodds nang nalaman nilang buntis si Kelly ay kabaligtaran naman ito ang naging reaksyon ng mga taong itinuturing na pamilya ni Kelly. Hindi sila masaya sa nalaman nilang balita pero hindi rin naman sila nagalit. Ang totoo niyan, Papa Dudut, ay hindi naman talaga totoong kamag-anak ni Kelly ang mga taong kumupkop sa kanya. Amo sila ng nanay niyang dating kasambahay. 5 years old lamang siya noong nagtrabaho bilang kasambahay ang nanay nito. Dahil stay-in ang kanyang trabaho ay kinailangang sumama ni Kelly sa nanay niya dahil walang ibang magbabantay sa kanya. Pareho silang iniwan ng tatay niya at wala naman silang malapit na kamag-anak kaya dadalawa na lamang sila sa buhay noon. Bilang nakikituloy lamang si Kelly noon sa mga amo ng nanay niya ay pinilit niyang magtrabaho na rin kahit musmos pa lamang. Tinutulungan niya ang nanay niya sa mga trabaho tulad ng paglalaba, pagluluto, paglilinis ng bahay at kung ano-ano pa. 5 taon nang lumipas. 10 years old lamang noon si Kelly noong biglang namatay ang kanyang nanay. Nilooban ang bahay ng amo nila ng laban ng nanay ni Kelly at nasaksak siya sa tagiliran na kinamatay nito. At dahil walang ibang mapupuntahan ay kinupkop si Kelly ng kanyang mga amo. Siya ang pumalit sa trabaho ng kanyang nanay mula noong 10 taong gulang siya hanggang noong tumanda na at nabuntis ay naging kasambahay siya sa naturang tahanan.
Hindi gusto ng mga amo ni Kelly ang balitang buntis siya dahil ayaw na raw nilang maulit pa ang nangyari noon. Baka kapag may nangyaring masama kay Kelly ay sa kanila na naman mapunta ang anak nito. Bagay na hindi nila gustong mangyari. Papa Dudut. Asa na ba si Ming? Gutom na ako. Baka mamaya hinahanap na ako ng amo ko. Sabi niya lalabas siya ng alas 4 eh. Ang tagal naman. Ay, maiba tayo. Talaga bang hindi na nagparamdam sa'yo si Jerome? Hindi na. Simula nung nalaman niyang buntis ako, bigla na lang siyang nawala. As in? Wala nang komunikasyon? Wala na. Zero communication. Nakakaloka naman yung boyfriend mo. Saan naman kaya yun nagtatago? Ewan ko nga eh. Nakarinig lang ng salitang buntis, bigla na lang nawala. Teka, ayan na si Meng. Tanungin natin kung tumambay ba siya dito sa auto shop. Di ba magkaibigan yung boss ni Meng tsaka si Jerome? Oo, magtropa sila. Uy! Kanina pa ba kayo? Sorry, kaalis lang nung huling customer ko eh. Oo, kanina pa kami rito. Gutom na kami. Uy Meng, anong balita sa boyfriend ni Kelly? Nagpupunta ba siya rito? Wala eh, hindi pa rin siya nagpapakita. Nakikibalita nga rin ako sa boss ko kung may alam siya sa kaibigan niya. Pero ayaw niya magsalita eh. Ayaw daw niya madamay sa gulo. Hindi na talaga magpapakita yon. Dito tambayan nila magbabarkada eh. Kung hindi na siya nagpupunta rito, ibig sabihin nun, ayaw na talaga niya magpakita sa akin. Ang gago naman nun. Matapos magpakasarap, tatakbuhan ka. Hayaan nyo na, hindi ko naman siya kailangan eh. Kaya kong alagaan tong anak ko ng mag-isa. Sinubukan mo ba siyang puntahan sa bahay nila? Oo, ilang beses na ako nagpunta doon pero ayaw niya talaga magpakita sa akin. Pati mga kamag-anak niya, tinatago siya eh. Bahala siya. Gawin niya kung anong gusto niya. Hindi siyang pinoproblema ko ngayon. May iba ka pa bang problema? Ano pang problema mo maliban sa boyfriend mo? Pagkapanganak ko, kailangan ko na raw umalis sa mga amo ko. Ha? Pinapalayas ka na? Bakit naman? Natatakot sila na baka maulit-ulit yung nangyari kay nanay. Baka daw bigla rin akong mamatay. Ayaw na nilang kumupkup ng bata. Grabe naman yung mga amo mo. Patay agad? Saan ka titira ngayon yan? Yun nga ang problema ko. Kailangan ko maghanap ng malilipatan. Kung malaki lang sana yung bahay namin, pwede kitang kupkupin dun eh. Kaso ang dami na namin kaya sorry, wala ako may offer sa'yo. Hindi rin pwede sa amin kasi maliit lang ang bahay namin eh. Hindi ko naman sinasabi to para makitira ako sa inyo. Siyempre, ayoko rin namang maging pabigat lalo na't magkakaroon na ako ng anak. Kaya ko namang maghanap ng malilipatan. May ipon naman ako eh. Hayaan mo, tutulungan ka namin maghanap ng murang malilipatan. Tama, tinulungan mo ako makahanap ng trabaho. Kaya tutulungan din kita maghanap ng bago matitirhan. Salamat. Kayo na lang talagang natitirang pamilya ko eh. Alam nyo, gawin ko kaya kayong ninong at ninang ng anak ko. Talaga? Ay, gusto ko yan! Ikaw, Meng, okay lang ba sa'yo? Oo naman, yan ang kauna-unahang inaanak ko kung sakali. Wala nang bawian na, kayo ng ninong at ninang ng anak ko. Maliit na bagay. Reregaluhan lang namin siya kapag birthday at Christmas, di ba? Yun lang naman ang role ng ninong at ninang eh. Hindi kaya. Hindi lang naman yun ang trabaho ng ninong at ninang eh. Siyempre, tutulungan nyo rin akong gabayan yung bata sa paglaki niya. Yun lang? Madali lang yun. Kami pa ba ni Dodds? Yakang-yaka namin yan. Salamat talaga. Paano na lang ako kung wala kayo? Ganon na nga ang nangyari pagkapanganak ni Kelly ay pinalis na siya ng mga amo niya. Okay lang yon dahil nakahanap naman siya kaagad ng malilipatan sa tulong ng mga kaibigan niya. May ipon din siya kaya hindi problema para kay Kelly ang buhay nila ng kanyang anak sa mga susunod na buwan habang siya ay naghahanap ng bagong trabaho. Naging maayos naman ang buhay ni Kelly sa mga sumunod na taon dahil na rin sa tulong at suporta ng kanyang mga kaibigan. Hindi na niya hinabol pa si Jerome dahil alam niyang magsasayang lamang siya ng oras kapag ginawa niya yon. Masaya na siya na dalawa lang sila ng anak niya dahil nandyan naman sina Meng at Dodds na handang umalalay sa kanya.
Ako ang anak ni Kelly, Papa Dudut. Pinangalanan nila akong Sadie na ang ibig sabihin ay prinsesa. Isa akong prinsesa na may 3 magulang, sina Mama Kelly, Mommy Dudes at Daddy Meng. Pero sa kasamaang palad ay nalagasan ng isa ang mga magulang ko nung ako'y 3 years old pa lamang. Habang pauwi sa trabaho si Mama Kelly ay nabangga siya ng isang tricycle. Tumilapon siya sa kalsada at nagulungan ng van. Hindi na siya naitakbo pa sa ospital at diniklarang dead on the spot. Bilang ninong at ninang sina Mami Dudes at Daddy Meng ay inampun ako dahil wala na akong iba pang mga kamag-anak na mag-aalaga sa akin. Silang 2 na ang kinalakhan ko. Si Dudes ang naging nanay at si Meng naman ang naging tatay ko at wala akong memorya kay Mama Kelly, Papa Dudut. Tanging ang mga kwento lang nila Dudes at Meng ang nagsilbing ala-ala ko sa nakaraan ko. Ngayong Pride Month ay gusto kong pasalamatan ang 2 taong nagmahal sa akin ng higit pa sa anak. Gusto kong ipagmalaki sa buong mundo sina Dudes, ang lalaking tumayo bilang ina ko at si Meng ang babaeng nagsilbi kong tatay. Papa Dudut, dito na po natatapos ang kwento ko. Sana'y nagustuhan ninyo ang sulat ko. Happy Pride Month sa mga listeners na mga parte ng LGBT community. Maraming salamat Barangay LS sa pagkakataon na ito at mabuhay po ang Barangay Love Story. Salamat sa pag-ere ng mga kwento ng mga kabarangay na sobrang makulay. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Sadie. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever.